Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. I've done it. Not really. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng malalim na pasensya at pag-unawa. Bugs Marami that I have tayong not isinasakripisyo at tinitiis para sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kabarangay, hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa Okay. pagmamahal? Most of the bugs I've eaten were all here in Thailand, by the way. Dear Papa Dudut, Yeah. ako po si Ramir, matagal na po akong tagahanga ninyo at palagi ko po kayong inaabangan sa Facebook tuwing alas 12 ng hapon. Lagi rin po akong nakangiti habang nakikinig sa mga kwento sa Barangay LS. Kaya po naisipan ko na ipadala na rin ang kwento ko sa inyo. Hindi ko na po mabilang ang love stories na narinig ko sa inyo. Kaya ngayon po ay gusto ko naman sanang ibahagi ang naging love story ko. Lumaki po ako sa isang maliit na isla sa Cebu. Medyo mahirap po ang buhay namin kasi ang tatay ko po ay isang welder at ang nanay ko naman ay naglalako ng isda. Tatlo po kaming magkakapatid. Pero yung dalawang kapatid ko po ay nasa Cebu City na at nagtatrabaho. Ako po yung naiwan dito sa isla dahil mas tahimik at payapa po dito. Hindi kagaya ng syudad na puno ng ingay at sobrang magulo. Pagkatapos ko pong makagraduate ng high school, nagtrabaho po ako sa isang bakery na 15 minutes ang layo mula sa bahay namin. Wala po kasi kaming sapat na pera para ipagpatuloy ko pa ang kolehiyo. At yung pinapadala ng mga kapatid ko ay sapat lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya naman po kinailangan kong magsikap at maghanap ng paraan para makapag-survive at makapag-ipon ako. Isa po akong baker, Papa Dudut. Tuwing madaling araw, pupunta na po ako sa bakery para magtrabaho. Dito ko po nakilala si Ellie, yung katrabaho ko sa bakery. Ako po yung baker. Siya naman po yung nagbabantay ng mga paninda. Kadalasan kaming dalawa lamang po ni Ellie ang naiiwan kasi hindi naman kalakihan ng bakery na pinagtatrabahuhan namin ng panahon na yon. Si Ellie po ay nakapagtapos ng kolehiyo sa isang maliit na college dito sa isla namin. Pero kahit nakapagtapos na siya ay napilitan pa rin siyang magtrabaho sa bakery dahil wala naman talagang ibang magandang opportunity dito sa isla. Kahit na hindi ito ang pangarap niyang trabaho ay hindi siya nagreklamo at patuloy na nagsikap para sa pamilya at sa sarili niya. Tuwing nakakausap ko po si Ellie, parang nawawala lahat ng pagod at problema ko. Hindi ko po nararamdaman ang hirap ng buhay kapag nandyan siya. Parang may magic po siya na nagpapagaan sa lahat ng bagay. Mas lalo po akong naging porsigido at mas ginanahang magtrabaho dahil po sa kanya. Kung ano-ano lang po ang mga pinag-uusapan namin ni Ellie. Minsan ay mga simpleng bagay lamang tulad ng mga nangyayari sa araw-araw sa bakery o kaya naman ay tungkol sa buhay sa isla. Pero hindi ko po akalain na unti-unti na palang lumalalim ang usapan namin, Papa Dudut. Andy? I know your Andy. Because another Andy, the CEO Andy. CEO Andy, yeah. Yeah, he was like, I made a gift reservation for you, me, Charming Joe, and also, Yo, where were you guys, man? Uy, Ellie! Korea. Buti naman at napaaga ang dating mo ngayon. Kanina pa kasi ako nababagot dito eh. Wala man lang akong makausap. Eh, paano ba naman hindi mapapaagang dating ko dito? Hindi na ako sa boses ni Mama at Papa. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ito kasi sina Mama at Papa eh. Nagre-reklamo sila kasi hindi raw sapat yung perang iniaabot ko sa kanila. Yang mama at papa mo talaga? Kung alam lang sana nila ang hirap na dinadanas mo para lang makapag-abot ka ng pera sa kanila. Hindi kaya madali yung halos ilang oras ka nagbabantay dito sa bakery. Wala akong magagawa eh. Sila rin naman ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng kolehiyo. Siguro, mag-overtime na lang ako para mas malaking may abot ko na pera sa kanila.
Pero wag na wag mong kalimutan ang sarili mo ha. Hindi masama kung sarili mo naman ang isipin mo paminsan-minsan. Thank you sa concern ha. Mabuti na lang talaga't nandito ka. Kasi kung wala ka, siguro matagal na ako nasiraan ng bait eh. Feeling ko kahit mabaliw ka pa maganda ka pa rin. Loko-loko ka talaga. Nga pala Ellie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit? Ano yun? Alam mo naman siguro na mag-iisang taon na simula nung magtrabaho tayo dito sa bakery, di ba? I mean, Ha? everybody can sing. Oo. Tungkol saan ba to ha? Tapos tuwing may problema ka, palagi naman ako nakikinig. Palagi naman ako nandito para sa'yo, di ba? Alam mo, naguguluhan na ako sa'yo. You wanna hear it? Kailangan mo na yata I love my magpahingi. Instagram. Pagod lang yan, Ramir. Paano ba naman kasi halos 4 hours ka lang yata natutulog sa isang araw kasi daig mo pa yung kalabaw sa sipag mo magtrabaho. Siguro kulang nga ako sa tulog, Yeah. pero nasa tamang wisyo pa rin naman ako, no? Alam mo, humahaba lang ang usapan na to eh. Magsalita ka na kasi. Ano ba yun ha? Eto na, maglalakas loob na ako na sabihin sa'yo to. Diretsuhin mo na kasi ako. Gusto sana kitang ligawan. Ano? Alam mo, sa totoo lang, nanginginayang ako sa bawat araw na lumilipas na hindi ko nasasabi sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Kaya ako naglalakas loob na sabihin sa'yo to kasi ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Ramir, ganun din naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Seryoso ka? Oo, hindi ka naman really? kasi mahirap mahalin. Mabait ka at marunong ka makinig. Pero kasi, Kasi ano? alam mo naman na umaasa ang mga magulang ko sa akin, di ba? Hindi na nga ako maganda ugaga sa pagtatrabaho para lang makapag-abot ako ng pera sa kanila. Hindi naman sa nagre-reklamo ko pero kasi malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko at gusto kong ituon ang lahat ng atensyon ko sa kanila. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi rin naman masama kung iisipin mo ang sarili mo paminsan-minsan. At isa pa, pwede ka pa rin naman tumulong sa kanila kahit tayo na. Anong tayo? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Hindi pa, kasi hindi ka pa naman pumapayag eh. Ay naku, ang kulit mo. Sige na nga. Ha? Oo na nga. Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Ellie! Hindi mo pagsisisihan to. May magagawa pa ba ako? Isa lang naman tayo ng pinagtatrabahuhan eh. Sigurado ako na araw-araw mo rin naman akong kukulitin. Kaya ayan na, pumapayag na ako. Okay ka na? Masaya ka na? Sobra! Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Hella Nga young pala, man. sasamahan na kita mag-overtime mamaya. Ha? Bakit naman? Masama ba na gusto ko kitang samahan? Ay nako, mapapagod ka lang. Tingnan mo nga yung eye bags mo, ang lalim-lalim na. Ano ka ba? Huwag mo na akong isipin. Huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa iyo ang perang kikitain ko sa pag-overtime. Nang sa ganun, mas malaki ang maibigay mo sa mga magulang mo. Sobrang saya ko po noong araw na yon nang pinayagan ako ni Ellie na ligawan siya. Ilang buwan lang ang lumipas at sinagot na rin niya ako sa wakas, Papa Dudut. Sobra-sobra ang pagmamahal ko kay Ellie noon. Kasi tuwing day off ko, imbes na matulog ay pinapasyal ko pa siya sa buong isla para mapasaya siya. We don't have to Ang be friends to saya-saya make ko a talaga song. noon Just at make a song. sigurado naman akong ganon din siya sa akin. Pero nagkaroon po ng problema sa relasyon namin nang ipinakilala na ako ni Ellie sa pamilya niya. Malaki ang pamilya ni Ellie, nandyan ang nanay, tatay, We could do a lot of tatlong things. kapatid niya, mga anak ng mga Alright, kapatid niya. well, Siguro ay aabutin tayo ng umaga kung iisa-isahin ko pa. Wala naman po akong problema sa laki ng pamilya ni Ellie. Kasi sanay naman tayo sa ganitong tradisyon bilang mga Pilipino. Pero nagkaroon po ako ng problema nang napansin kong hindi ako gusto ng pamilya niya. Palagi nagpaparinig ang mga magulang ni Ellie na wala raw mapapala si Ellie sa akin. Kasi isa lang daw akong baker sa isang maliit na bakery. Hindi pa ako nakapagtapos ng high school at sobrang salat daw ng kinalakhan kong pamilya. Kahit po si Ellie mismo ay hindi nakaligtas sa mga masasakit na salita ng mga magulang niya. Na-witness ko po mismo kung paano siya pagsalitaan ng mga ito. Sinabihan siya ng sarili niyang pamilya na boba raw siya. Kasi kahit nakapagtapos siya ng kolehiyo, hindi naman daw niya nagamit ang diploma niya.
Sinabihan pa siya ng tanga siya sa pagpili ng lalaki. Pero ang mas nakakagulat doon ay mukhang hindi nasasaktan si Ellie sa mga sinasabi ng pamilya niya. Parang normal lang sa kanya at maganda pa rin ang tingin niya sa kanila. Palagi niyang iniisip na may utang na loob siya sa pamilya niya. Sa totoo lang ay kabaligtaran kami ni Ellie. Kung siya ay matyaga at kaya niyang tiisin ang mga panlalait at negatibong komento sa kanya. Ako naman po ay masyadong sensitibo. Nagtitimpi na lamang po ako kasi kahit mahirap ako, ang pinakaayaw ko ay yung minamaliit at ginuyurakan ng pagkatao ko. Aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na sobrang nasaktan ako tuwing pinaparinggan ako ng pamilya ni Ellie. Pero tinitiis ko po ang lahat ng yon kasi mahal na mahal ko talaga si Ellie. At gusto kong magtagal ang relasyon namin. At siya ang magiging katuwang ko hanggang sa pagtanda. Pero alam niyo naman po, tao lamang ako, napupuno at nasasaktan. Ilang buwan ko rin tiniis ang panlalait ng pamilya niya, hindi lang ng mama at papa ni Ellie, kundi pati na rin ang mga kapatid niya. Silang lahat po ay ayaw sa akin. At dumating na nga po ang panahon na kinausap ko na si Ellie tungkol sa bagay na ito, Papa Dudut. Thank you. Okay. Alright. Okay. I got no Mahal, ba't means. nakasimangot ka dyan? Ayusin mo naman mukha mo, mahal. Baka mawalan tayo ng customer dito sa bakery. Sige ka. Sorry talaga, mahal. I don't Hanggang know what ngayon, these people hindi are pa rin kasi expecting. nawawala sa isip ko yung sinabi ng mga magulang mo What do eh. they want me to do? Ramir, mahal. Pagpasensyahan mo na lang sila mama at papa. Sigurado naman ako na hindi nila sinasadya yun eh. Anong hindi sinasadya? Paulit-ulit na nga nila akong pinaparinggan na wala raw ako naabot sa buhay. At hindi raw tayo bagay sa isa't isa. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Habang ikaw, college graduate. Sobra ako naliliit sa sarili ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi nila tungkol sa akin. Ikaw talaga. Palampasin mo na lang. Alam mo naman ng mga matatanda, di ba? Paminsan-minsan walang filter yung mga pinagsasasabi nila. Pero sigurado naman ako na matatanggap ka rin nila. Isang malaking suntok sa buwan yan. Nga pala, mahal. May gusto sana pala akong sabihin sa'yo. Bakit? Ano yun? Napagtanto ko kasi na siguro mas makakabuti kung sa syudad na tayo magtatrabaho. Ano? Tigil-tigilan mo nga ako, Ramir. Biglaan naman yata yan. Hindi. Pakinggan mo kasi muna ako, mahal. Okay. Isipin mo ang tagal na natin nagtatrabaho dito sa bakery. Pero ni minsan, hindi natadagdagan ang sahod natin. Tapos kahit anong kahit natin sa pag-overtime, parang hindi naman tayo maasenso. Ramir, ayaw kong iwanan ng pamilya ko. Kung gusto mo pumunta sa syudad, gawin mo mag-isa mo. Ellie naman, hindi ka na menor de edad. Pwede ka pa rin naman tumulong sa pamilya mo kahit nasa syudad tayo Pero iba pa rin yung nakikita ko sila Yeah, but araw-araw. wouldn't it be weird if I was like, Sandali nga lang, Wouldn't it be weird if I was nagkakaganito ka like ba dahil sa mga you sinasabi at ng the mga magulang ko sa'yo? Sobrang sensitive mo naman yata. Magpakalalaki ka nga. nice person Aaminin to ko, be cool? oo. Nasasaktan ako tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi ng mga magulang mo tungkol sa akin. Pero Ellie, hindi kasi ganun yun eh. Hindi na tayo bumabata. At gusto ko na rin makapag-ipon ng maayos at bumuo ng sarili nating pamilya. Naiintindihan mo naman kung saan ako nanggagaling, di ba? Pero Ramir, kailangan ko pang bumawi sa mga magulang ko. Hindi ko pa sila nasusuklian sa lahat ng ginawa nila para sa akin eh. Hindi ko nga alam kung bakit nangihingi pa ng pera yung mga magulang mo. Sapat naman na yung natatanggap nila na ayuda buwan-buwan. Pero kung ang pagtulong sa kanila ang magpapasaya sa'yo, hindi na kita pipigilan. For what? Pwede mo naman silang tulungan habang nagtatrabaho tayo sa syudad, di ba? To let him Sige na nga, marinate. pag-iisipan ko. Pero saan naman tayo maghahanap ng maupahan? May pera ba tayo? Saan Chico, tayo I have no magtatrabaho? problems with you. Sobrang hassle, Ramir. Ang dami-dami na naman kailangang ayusin. Napag-isipan ko na Okay, yan, okay. mahal. Nasa syudad yung dalawa kong kapatid. Yung isa nagtatrabaho bilang staff sa Be isang on my hotel. best Tapos yung isa behavior. naman, nagtatrabaho sa convenience store. Tomorrow. Sigurado ako matutulungan nila tayo.
Pwede ko silang tawagan anytime. You can read that. Ramir naman eh. But Oh, like, can ako na nga ang bahala, di ba? Ano pa ba ang pinoproblema mo, mahal? Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga magulang ko. Sigurado kong mabibigla yung mga yun. Kung wala kang lakas ng loob para sabihin sa mga magulang mo yung plano nating magtrabaho sa syudad, gusto mo ba na ako na mismo ang kumausap sa kanila? Ay naku, wag na. Ayoko na ng gulo. Baka may masabi na naman sila tungkol sa'yo. Mahal, makinig ka sa akin. Alam kong mahal na mahal mo ang pamilya mo at sobrang laki ng utang na loob mo sa kanila. Pero mahal, hindi naman kasi pwede na habang buhay ka na lang na nasa poder nila. Huwag kang matakot kasi andito naman ako. Hindi naman kita pababayaan eh. Sige na. Magpapaubayan na ako sa'yo. I'm not. Bigyan mo na lang ako ng pera pambili ng load para at least matawagan ko man lang ang mga I feel magulang ko kapag lumuwas na tayo papuntang syudad. Oo, magtiwala ka sa akin, Shipping mahal. content for Ako ang me. bahala sa'yo. Ay, nako. Kung It's hindi not lang talaga kita fun. mahal, hindi ako papayag sa plano mong to. At kung hindi kita mahal, hindi rin naman kita aalukin na pumunta ng syudad kasama ko, no? I like phone Sira. call content. Sige na. Pagkatapos ng shift natin, uuwi ako kaagad. Ako na magpapaliwanag kina mama at papa. Uy, wag kang dadaan sa bahay mamaya ah. Baka magalit ng mga magulang ko sa balak natin na lumuwas ng syudad. Sige, mahal. Noted yan. Tatawagan ko na rin mga kapatid ko mamaya para matulungan nila tayo sa paghahanap ng trabaho at matitirhan. Dad, you're my grandpapa. You're my Pagkatapos ng shift namin sa bakery ay umuwi kaagad si Ellie para kausapin ang mga magulang niya. At ako naman ay tumawag ako sa mga kapatid ko para ipaalam ang plano namin ni Ellie na tumira at magtrabaho sa Cebu City. Suportado nila ako at masaya pa nga sila na makakasama na rin nila ako sa wakas. Matapos kong makausap ang mga kapatid ko ay tumawag si Ellie sa akin. Umiiyak siya. Dahil nang inaasahan ko ay pinagsalitaan siya ng masama ng mga magulang niya. Patuloy siyang ini-encourage ng mga magulang at kapatid niya na hiwalayan na raw ako. Nang marinig ko yun ay agad ako nakipagkita kay Ellie at dinamayan ko siya. Ipinaliwanag ko sa kanya na mahal ko siya. At gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanya at sa pamilya niya na hindi siya magsisisi sa desisyon niyang sumama sa akin at magtrabaho sa syudad. Nang mga panahong yon, papadudot ay ramdam ko na may alinlangan pa si Ellie. Naintindihan ko naman siya kasi kahit college graduate na siya at nasa tamang edad ay hindi pa rin niya naranasan ang mamuhay ng mag-isa o independent. Siguro nga ay eto na yung tinatawag nilang CPANCS o Separation Anxiety. Pero kahit may alinlangan siya ay pinanindigan ko ang desisyon ko na lumuwas kami ng syudad. Pakiramdam ko kasi kung patuloy kaming maninirahan sa isla ay wala ring mangyayari sa relasyon namin. Maliit lang ang sahod namin, walang magandang opportunity sa isla at araw-araw siyang sinusulsula ng mga magulang niya na hiwalayan na ako. Ewan ko po ba, Papa Dudut. Siguro nga talaga kapag mahirap ka, ganito ang tingin ng mga tao sa'yo. Lagi kang minamaliit. At palagay nila ay hindi ka karespe-respeto. Sigurado naman akong nakita ng mga magulang ni Ellie na mahal ko ang anak nila. At ginugol ko ang lahat ng oras ko para makuha ang loob nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi nagbago ang tingin nila sa akin dahil salat ako sa buhay. Pagkatapos nga ng 2 linggo ay tuluyan na naming iniwan ni Ellie ang trabaho namin sa bakery. Lumuwas kami papunta ng Cebu City at doon kami tumira sa maliit na kwarto na inuupahan ng mga kapatid ko. Para kaming mga sardinas na nagsisiksikan doon. Pero pinangako ko kay Ellie na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpapasalamat talaga ako, Papa Dudut, na kahit papaano ay may naipon akong pera mula sa trabaho ko sa bakery. Yung pera na yon ang ginamit namin para makatawid sa araw-araw habang naghahanap kami ng trabaho ni Ellie sa syudad. Wala rin namang ipon si Ellie kasi halos lahat ng pera niya ay napupunta sa mga magulang niya. Minsan, ito rin yung nagiging sanhi ng mga away namin.
Sana po ay hindi ako ma-misunderstand ng mga kabarangay natin. You know? Lilinawin ko lang po na hindi masama ang tumulong sa mga magulang, lalo na kung bukal sa puso mo. Pero hindi rin masama na isipin mo ang sarili mo ng paminsan-minsan. Well, Dumating po yung time na kukonti na lamang ang natitira sa ipon ko at madalas sa isabaw na lamang ang inuulam namin ni Ellie para lamang makatawid sa gutom. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko kasi kahit papaano ay tumutulong sila sa amin. Lalo na kapag nakikita nilang talagang walang-wala na kami ni Ellie. Pero hindi ko rin po kayang umasa lamang sa mga kapatid ko. Kasi hindi naman kalakihan ang kinikita nila sa hotel at convenience store. Sobrang saya ko po na pagkatapos ng ilang linggo, natanggap ako sa hotel kung saan nagtatrabaho ang kapatid ko. Si Ellie naman ay naghahanap ng trabaho sa Facebook at kalaunan natanggap siya bilang teller sa isang pawn shop. Mas malaki po ang kinikita namin sa syudad kumpara sa trabaho namin sa bakery sa isla. Pero ang problema, malaki din ang cost of living dito. Pero kahit papaano, at least sa syudad, may naitatabi akong ipon. Lalo na kung mag-overtime ako. Hindi katulad sa bakery na kahit mag-overtime pa ako ng ilang oras ay hindi sapat yung kinikita ko para makapag-ipon. Kahit na hindi kami buhay mayaman ni Ellie ay naging maayos at tahimik naman ang buhay namin. Si Ellie ay patuloy na nakapagpapadala sa mga magulang niya. At kami ni Ellie ay unti-unti na rin nakakapag-ipon. Akala ko noon, maayos na ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Ellie nung umuwi na siya galing sa shift niya sa pawn shop. At doon niya inilabas lahat ng saloobin niya sa akin, Papa Dudu. Oh, so what if it was 14? Pambihirang buhay to. What if you're dead? Ayoko na! Mahal, God forbid, bakit? knock Anong on wood. problema? Okay, this is just a theoretical. Like, what Gusto if you're mong malaman dead? kung anong problema, ha? Sawang-sawa na ako sa buhay dito sa syudad, Ramir. Ang dumi-dumi, ang sikip-sikip. At palagi na lang ako nakikipag-unahan sa mga sumasakay ng jeep para lang makarating sa trabaho. Okay, At isa pa, wala man lang ako malapitan dito kasi yung pamilya at mga kaibigan ko nasa isla lahat. Nade-depress na ako rito. Gusto ko na does that umuwi sa number still pamilya ko. change? Mahal naman, kumalma Or is ka. that- Hinaan mo ang boses mo. know what I mean? Baka maabutan ka ng mga kapatid ko. Ilang oras na lang at uuwi na mga yun. Wala akong pakialam. Isa pa itong visit na boarding house na to eh. Ilang buwan na tayo natutulog sa panig dito sa Sayega. At isa pa, ang init-init dito. Wala na tayong pinagkaiba sa mga pulubi at homeless na nakikita natin sa tabi ng kalsada. Kung iisipin mo na mabuti, baka nga mas komportable pa sila eh. Mahal, luminahon ka. Di ba sinabi ko naman sa'yo na pansamantala lang to? Huwag kang mag-alala. Nag-ipon na ako para makahanap ako ng room for rent na good for two. Naiintindihan ko na nahihirapan ka. Pero maniwala ka, mahal. Mas mapapalagay ka na kapag nakakuha na tayo ng sariling kwarto natin. College graduate ako, pero bakit ganito? Sabihin mo na ambisyosa ako, pero visit na buhay to. Mas mataas pa pangarap ko kaysa dito ah. Sandali lang, Ellie. Hindi naman kita pinapabayaan ah. At isa pa, maayos naman tayo nakakapag-ipon dito sa syudad. Kung tutusin, mas maayos na nga ang sitwasyon natin dito kumpara nung nasa isla pa tayo. At least dun sa isla kasama kong pamilya ko. Kahit hindi kami ganun kayaman, may sarili akong kama. Hindi ako namumuhay doon na parang sardinas na kailangan makipagsiksikan. Makakapag-ipon nga ako dito, pero hindi naman kalakihan ang naitatabi kong pera. So anong gusto mo? Gusto mong bumalik ng isla? Ha? Ganun ba? Oo, ganun na nga. Sa totoo lang, kasalanan mo to eh. Nalayo mo ako sa pamilya ko at pinapunta-punta mo ako dito sa syudad para magdusa ng kasama mo. Ang sakit mo naman magsalita. Konting panahon at pasensya lang naman ang hinihingi ko sa'yo ah. Hindi ko naman sinasabi na ganito ang magiging buhay natin habang buhay. Mahal, konting panahon pa, please. Ramir naman kasi.
Okay, so what's Nasa-stress the na ako youngest rito. you? Hindi para sa akin ang buhay dito sa Cebu, ang gulo-gulo. Gusto ko nang So the bumalik sa youngest isla. is 5 Gusto years. ko na makasama ang pamilya ko. Mahal, I'm 5 sorry. years younger than you? Pero hanggang kailan ka magpapaalila sa mga magulang mo, ha? Maayos ang kalagayan ng mga magulang mo. Nakakatanggap sila ng ayuda. At tinutulungan din sila ng mga kapatid mo. Isipin mo din naman ang sarili mo. Hindi mo kasi ako 5 naiintindihan, years? Ramir eh. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko kasi napagtapos nila ako ng kolehiyo at malamang hindi mo maiintindihan yon kahit ilang beses ko pang ipaliwanag sa'yo kasi hindi ka naman nakapagtapos eh. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang mo. Minamaliit mo rin How pala young ako. would I go? Siguro nga, hindi ako katulad mo na nakapagtapos ng college. Pero lumalaban ako ng patas sa buhay kahit di ako nakapagtapos. Ginagawa ko ang lahat para magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Maginhawang The buhay? youngest- the Nagpapatawa ka biggest ba, age gap Ramir? that I Mas lalo dated. lang ako nasasakal sa buhay na to. Kayod ka nga ng kayod pero wala namang nangyayari. Sigurado ako na kapag lumipat tayo ng boarding house, mauubos na naman ang inipon natin. At least dun sa isla, hindi man kalakihan ang sinasahod ko. Pero wala akong binabayaran na upa at kuryente at nakakapagbigay pa rin ako ng pera sa mga magulang ko. Magtira ka naman ng konting pride para sa sarili mo. Kaya ka inaabuso ng mga magulang mo eh. sounds a Kasi lot. nagpapaabuso ka. Manindigan ka naman. Ang kapal ng mukha mo! Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mga magulang ko. Totoo naman ah. Matagal ko nang kinikim-kim to pero sa tingin ko oras na rin para sabihin ko sa'yo. Akala mo ba na hindi ko napapansin na ginagawa kang pensyon ng mga magulang mo? Hindi lang ikaw, kundi kayo magkakapatid. Wala silang pakialam kung nahihirapan kayo. Pinipilit kayo ng mga magulang nyo na magbigay ng pera kahit wala naman silang problema sa pera. Ang kapal naman talaga ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Hindi naman ako nanghihingi ng pera sa'yo para makapagpadala ng pera sa kanila. At isa pa, gusto mo bang malaman kung bakit ako nagpapadala sa kanila, ha? Kung bakit halos konti na lang yung natitira sa sahod ko tuwing nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko? Kasi ayokong isipin nila na mali yung desisyon ko na sumama sa'yo dito sa Cebu. Ellie, wala tayong tinatapakan tao. Not that I Namumuhay didn't tayo want ng it, marangal. it's just, Mahal, please, huwag ka namang sumuko. Sorry sa mga sinabi ko. Pero mahal, ilaban na natin to. Andito na to eh. Nandito na tayo. Please. Ewan ko, Ramir, hindi ko na alam. Before that- Kulong-kulo na ako. Ayoko na makipag-away sa'yo. Patong-patong ng mga iniisip mo. Konting-konti na lang at mababaliw na ako. Mahal, I'm sorry kung napagtasan kita ng boses. At sorry rin sa mga nasabi ko. Nadala lang talaga ako ng galit. Alam ko na hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. So, would I Pero do ang that sinasabi ko now? lang naman, sana pagkatiwalaan mo ko. Okay, Konting tiwala this was lang. back Yun in the lang, day, mahal. right? Nasistress lang din ako kasi Was it back araw-araw then? ako It's like tinatawagan ng mga not even a year magulang ago or ko. 2 years ago. Gusto na nila tayong paghiwalayin, Ramir. Now, Mahal, hindi naman kasi pwede na tatakbo ka na lang I sa don't kanila think parati I really tuwing have namomroblema ka. Matuto kang ipaglaban ang sarili mo. Panindigan na natin to, mahal. Makakaahon din tayo. Pangako ko sa'yo yan. Sige, life yan na muna ang pangahawakan ko. Para man lang makalimutan ko ang hirap ng buhay dito sa syudad. I love you, mahal. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iniiwalayan, ha? Oo na, pangako yan. Kaya mahal na mahal kita eh. Mag-relax ka na muna dyan. Or not. Paplansyahin ko na yung uniform mo para bukas. At magsasayang na rin ako para makakain na tayo. Mabuti na lamang at kahit papaano ay kumalma si Ellie noong araw na yon bago pa man makauwi ang mga kapatid ko galing sa trabaho nila. Nakakahiya naman kasi at ayoko ring makita nila na nag-aaway kami ni Ellie. Masyado pong naging harsh yung pag-uusap namin na yon, Papa Dudu. Kahit na hindi ako mayaman at perpektong boyfriend, ginagawa ko naman ang lahat para magkaroon kami ng magandang kinabukasan ni Ellie. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero sana lang ay may kaunting appreciation at acknowledgement naman sa mga ginagawa ko araw-araw. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yun. Inis na inis si Ellie sa sitwasyon namin at parang nagpatong-patong na kasi ang mga problema niya. Yung panunulsol ng mga magulang niya, nahiwalayan ako at yung hirap ng buhay sa syudad. Kaya lagi kong pinapaalala kay Ellie na may na-achieve naman kami kahit papaano. Yung perang na itatabi namin sa pag-overtime ay malaking bagay na yon.
Pinapaalala ko yon sa kanya para at least maalala niya na balang araw ay magbubunga din ang lahat ng paghihirap at pagsusumikap namin sa syudad. May isa pa po ako nga aminin, Papa Dudut. Nalulungkot po ako tuwing naririnig ko si Ellie na kausap ang mga magulang niya sa cellphone. Kasi ni minsan ay hindi ko siya narinig na ipinagtanggol niya ako sa kanila. Hindi ko man naririnig yung mga sinasabi ng mga magulang niya, pero sa reaksyon ni Ellie, alam ko na patuloy pa rin akong pinagsasalitaan ng masama ng mga ito. Araw-araw kong ipinagdarasal sa Diyos na sana balang araw ay marinig ko si Ellie na pinagtatanggol ako sa mga magulang niya. Pero siguro nga kahit sobrang dependent ka sa mga magulang mo, mahirap ding lumaban. Sinabi ko na po ito kanina at sasabihin ko po ulit. Walang masama sa pagtulong sa mga magulang, lalo na kung bukal ito sa puso mo. Pero iba kasi ang mga magulang ni Ellie. Palagi nilang tinatanong kung kailan siya sasahod. Tapos humihingi sila ng specific amount. Napagalaman ko rin mismo kay Ellie na ganito rin ang ginagawa ng mga magulang niya sa mga kapatid niya. Kung tutuusin nga, masalat pa kami sa buhay kumpara sa pamilya ni Ellie. Pero kahit kailan ay hindi kinekwenta ng mga magulang ko kung magkano ang ibibigay ko sa kanila o kung kailan. Iba rin talagang nagagawa ng pagmamahal. Kasi minsan nagiging tanga ka na lamang. Paulit-ulit kang tinatapakan at inuyurakan, pero dahil sa pagmamahal, iniintindi mo pa rin. Pero hindi ko po alam, Papa Dudut, na masusubok pa pala ang tapang at pasensya ko. Isang araw ay narinig ko si Ellie na kausap ang mga magulang niya habang nagluluto ako. Base sa pag-uusap nila, may kilala daw na foreigner yung mga magulang at kapatid ni Ellie. At gusto nila itong ipakasal kay Ellie. Sobra akong nabigla at nanlumo sa mga narinig kong usapan na yon. Kaya naman minabuti kong kausapin si Ellie pagkatapos niyang makipag-usap sa mga magulang niya, Papa Dudut. Most of these people, they haven't it's just it's hard to explain. Yeah. And you can think that, but still when the time came through, I think all of this stuff, Mahal? Bakit mahal? Ano yun? Kumain ka na, mahal. Nagluto nga pala ako ng tinola para sa'yo. Thank you, mahal. I think when it comes down Oh, mahal. Ba't ganyan ka makatitig sa akin? Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Ha? Yeah, of course. Wala to, mahal. Of course. Okay lang ako. Of course. Kumain ka lang dyan. Hindi ka okay eh. Tignan mo nga yung mukha mo sa salamin. Mukha ka nakakita ng multo. Sige na, sabihin mo na sa akin. I'm sorry, mahal. Narinig ko kasi yung pag-uusap niyo ng mama mo. Ano ba yan, Ramir? Wala na ba talaga akong privacy sa bahay na to? Mahal, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Paano ba naman kasi? Ang liit-liit at ang sikip-sikip din naman kasi ng bahay na to. Sobrang nipis pa ng mga pader, nakakainis. Huwag ka na magalit, mahal. Mahal, tatapatin na kita ha. Totoo ba yung narinig ko kanina? Na gusto kang ipakasal ng mga magulang mo sa isang foreigner? Dapat hindi mo na narinig yun eh. Pero wala na akong magagawa, narinig mo na eh. Natatandaan mo ba yung bar sa isla na pinagtatrabahuhan ng ate ko? Oh, bakit? May nakilala kasing foreigner yung ate ko doon mismo sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Pinakita ni ate yung mga pictures ko sa Facebook. Gusto raw makipagkita ng foreigner sa akin. So ano? Babalik ka ng isla at makikipagkita ka talaga sa foreigner na yon? Ramir. Kasi Bakit hindi ka makasagot? Pinag-iisipan mo pa talaga ang inaalok sa'yo ng mga magulang mo, ha? gusto ko na kasi makasama ang pamilya ko, Ramir. Miss na miss ko na sila at sobrang nape-burnout na ako dito. Hirap na ako dito, Ramir eh. Hindi ito ang klaseng buhay na gusto ko para sa sarili ko. E di mag-file ka ng leave. Hindi kaya bumisita ka sa isla kapag day off mo. Hindi naman kita pinipigilan, ha? Pero hindi sapat yun, Ramir.
I don't Ganun know. pa rin I naman think yun I'm eh. not like Bibisita that ako sa bad. kanila ng panandalian tapos pagbalik ko dito, makakaramdam na naman ako ng sobrang lungkot at separation anxiety. Anong gusto mong sabihin, ha? Different people have Diretsuhin mo na different ako. things that they want. Pinag-iisipan ko na ng mabuti yung And- pinag-usapan namin ni Mama. Yung For alin? me- Yung makikipagkita? Makikipagmabutihan Even at if I kinalaunan do magpapakasal like- ka sa foreigner na yun? Ang bihirang buhay What to. I think Minsan, is hindi mo nga ako naisipang good pakasalan. boyfriend. Tapos ngayon malalaman ko na willing ka They'll be magpakasal like, sa banyagang "Yeah, hindi but mo pa nga for nakikita o me, nakikilala. I want to Ramir, be like aminin na kasi this." natin. And I'm like, Mas lalo "Yeah, lang but tayong that's not mababaon even sa hirap kung important." magpapakasal pa But tayo. To them it Kaya is. mo pinag-iisipan na magpakasal sa foreigner na yun? Right. Magklase ka rin naman. Right. Hindi pa But nga kayo they nagkikita could ng foreigner na yun, change pero their planado nyo na lahat ang gagawin nyo. Ayoko na makipag-away. Alam ng mga magulang ko kung Because anong mas I makakabuti feel para like- sa akin. Hindi ka na Both bata, Ellie. My Alam mo way is kung ano ang tama the sa right mali. Manindigan ka naman. Ano? Yeah. Pag sinabi sa'yo ng mga magulang mo na tumalong ka sa tulay, tatalong ka rin ba? Ramir, No. di ba pumunta tayo ng syudad para mas magkaroon tayo ng maginhawang buhay? Look, Pero bakit eh, ganun? An older Bakit, woman's not a bakit problem. parang wala I don't namang have nangyayari problem sa dating atin? older women. Ellie, hindi tayo nag-iisa. Like Maraming I tao said, dyan na I patuloy don't- na I don't know nakikipagsapalaran where to dito. even meet women. Pero hindi ibig All sabihin the nun na people wala that I tayong meet mararating are sa people buhay. that I work Ilang with. beses mo nang sinabi sa akin yan. When do Puro I have kapangako, time wala to naman meet nangyayari. anyone that's not a Ellie, mahal. streamer? Huwag mo kong iwan, Like, please. go to a Kung yung bar perang off pinapadala mo screen. sa mga magulang mo yung inaalala mo. I'm too tired to do that. Pinapangako ko sa'yo na hindi na ako kukontra. We Wala ka have na maririnig no sa akin na time kahit to anong meet masama people tungkol sa off- mga magulang mo. out of work. At magdodoble kahit na rin ako para may pandagdag ka sa ibibigay mong pera sa kanila. Kaya kong gawin ang lahat ng yon. Yes. Basta huwag mo lang akong iwanan. Parang We're stuck. awa mo na. You're in the bubble. Lulod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Please, Ellie. You guys say Tinder, Maawa ka but naman like, sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan. Ano ba? Oo, alam ko na hindi ko kayang tapatan yung pera at luho na kayang ibigay ng foreigner na yon. dude, Pero isa lang ang mapapangako ko sa'yo. if we find Kaya someone kaya to kitang like, mahalin at paalagaan we'll hanggang take sa huling time hininga off. ko. At like, we'll hindi take ko days pa rin off to nakakalimutan get ng to dinner, pangako we ko gotta sa'yo do all na this stuff. iginawa rin ang buhay natin Yeah, when do balang you have araw. time to do that? Konting panahon at Or pasensya you pa, gotta meet please. someone on stream, but then Darating if din you ang meet araw na someone on mabibigay ko rin stream, sa'yo ang then the buhay na weirdos kayang in ibigay the ng foreigner na chat yun. are like, Ramir, huwag mo na akong pahirapan. sending them please. links is like, Hirap na ako sa Cook buhay is namin racist dito. and Ayoko he na. does this and he does Ayoko this na. and all of a sudden they Gusto get ng all these pamilya ko, DMs sawang-sawa na and ako I'm sa like, buhay what na the fuck? kahit isang tuka. Ellie, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung gusto mong huminto sa pagtatrabaho, papahig na ako. Dude, Ako na mismo ang Alan bubuhay sa'yo. Reno, she's Basta not huwag ka gonna lang sumama date sa you, foreigner so na yun. chill out, Maawa bro. ka naman sa Get akin. off my Kung nuts. kinakailangan kong pagurin ang katawan ko sa Okay, kakatrabaho Kiko's para lang never mabuhay gonna kita, date you. gagawin Get ko. off my nuts. Hindi mo na No kailangan point in gawin yan, putting me Ramir. down in the chat, Pinapalaya okay? na kita. You fucking bitch. Anyway, say that one more Ang time. bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon, Papa Dudut. Yeah. Si Ellie ang dahilan kung bakit ako lumuwas ng syudad. Si Ellie ang dahilan kung bakit parati akong nagsusumikap sa trabaho. As if you Pero have hindi a ko akalain na chance to siya rin impress pala. her Ang by magiging you dahilan saying ng that, but it matinding doesn't help the depresyon na conversation in any nararamdaman ko. degree. Harap-harapan Okay. at walang pagdadalawang isip ay sinabi sa akin ni Ellie na babalik na siya ng isla isang linggo pagkatapos niyang sabihin na pinapalaya na niya ako. Gustong gusto kong magwala ng mga panahong yon. Gustong gusto kong sumigaw pero pinigilan ko na lamang kasi ayokong matakot siya sa akin. Siguro ay may mga pagkakataong napagtataasan ko siya ng boses. Lalo na kung may pinag-aawayan kami. Pero hindi ako sumisigaw o naninira ng gamit. Unti-unti ay nag-iba ang buhay ko, palagi na akong umiiyak ng patago. Nawawala ng ganang kumain. Natutulog buong araw tuwing day off kahit walang laman ng sikmura ko. Me? At tuwing weekdays naman ay nagpapakapagod ako sa trabaho. Nag-overtime para makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay magkasama kami ni Ellie sa kwarto pero hindi kami nag-uusap. Kahit na hindi ko siya kinakausap, yes. yung mga ala-ala namin na magkasama at nagmamahalan ay patuloy. Anyways,
na tumatakbo sa utak ko. I have no Napansin din ng mga idea kapatid ko yung ilangan where to namin meet ni Ellie. anybody Kaya tinangka nilang realistically kausapin at that I damayan ako. could even date Pero that wala was akong sinabi outside sa of kanila. content creation. Sinolo ko na lamang ang lahat ng mga problema ang Like, I wanna kinakaharap date ko a sa doctor, relasyon namin. but where the fuck am I gonna Ng mga meet a panahong yon, doctor? I gotta talagang get hinahangad sick to ko do na that. sana naging mayaman na lang ako na parang yung foreigner. Para hindi na ako iiwanan ni Ellie. Yeah, I know. At kahit ngayon habang sinusulat ko po ito ay napapaisip pa rin ako na may mga magulang palang kayang gawin ang lahat para lamang magkapera. Barangay Love Stories. How it's not Barangay easy. Love Stories. Kung pangungutya at But at the maanghang na same salita time, I ng don't galing sa mga care. magulang ni I'm Ellie ay okay kaya being ko pang single tiisin at alone. baliwalain. Pero yung ginawa nilang panunulsol kay Ellie, yon ang pinakabastos at pinakamasagwa nilang ginawa sa akin. Pero hindi ko naman pwedeng isisi lahat sa mga magulang at pamilya ni Ellie kasi si Ellie rin naman ang nag-decide na iwanan ako at sunduin at sundin ang mga magulang niya. Naikasal siya sa isang banyaga. Alam nyo, Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga magulang na hindi kayang maging masaya para sa mga anak nila kapag nagiging independent na sila. Hindi naman naging pabigat si Ellie sa bahay nila. Siya nga ang laging tumutulong sa kanila. Tapos, gano'n na lamang ang galit nila noong nalaman nilang luluwas kami ni Ellie sa Cebu City. Masakit mang pakinggan. Pero ito ang pinakamasaklap na katotohanan. Dalawa lang ang dahilan kung bakit galit na galit yung mga magulang ni Ellie. Una ay ayaw nila ng lalaking tulad ko na lumaki sa hirap. At pangalawa ay natatakot sila na baka hindi na sila sustentuhan ni Ellie kapag bumukod ito sa kanila. Dito ko rin na-realize na hindi pala biro ang magbuo ng pamilya. Dapat physically, emotionally at financially ready ka. Kasi kung hindi, baka mag-rely ka na lamang sa mga anak mo paglaki nila. At yun pala ang nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan. Bilang mga magulang, sana'y sapat na sa atin ang makita ang mga anak natin na independent, masaya at kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Anyway, dumating na nga po ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na aalis na si Ellie sa boarding house para bumalik na ng isla. Yung araw na matagal ko nang iniiwasan. Pero dumating na rin. Where are you trying to go right now? Sobrang sakit, Papa Dudut. Kasi kahit na pinapalaya na niya ako ay nandyan pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. At hindi ko basta-basta maiiwasan yon. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi ko kayang tanggalin. At sa araw na yon, bago siya umalis, You're gonna go where? nag-usap pa kami ni Ellie. Saglit lamang yung usapan namin na yon. From Sa here. totoo lang ay nagdalawang isip pa ako kung kakausapin ko pa si Ellie. Pero nilakasan ko ang loob ko at ako na mismo ang unang kumausap sa kanya, Papa Dudut. I'm thinking, what if I go and actually do some shopping for like 30 minutes while you go? I'm gonna end my stream soon. Hindi na ba talaga kita mapipigilan sa desisyon mong bumalik ng isla? I'm sorry, Ramir, pero buo na ang desisyon ko. Idea. Ellie, And kapatid mo nga ako. I gotta Minahal plan mo to ba give talaga you ako? your stuff. Oo, Ramir. Minahal kita. At mahal pa rin kita. Pero ang hirap lang kasi. Saan ka nahihirapan? I mean, Baka pwede pa natin pag-usapan to. this Ellie, last alam kong 3 ilang hours, araw na my tayong hindi stomach hasn't nag-uusap. been like that Pero bad, aaminin ko so- sa'yo na mahal This is the na mahal long- pa rin kita. At ang dahilan kung bakit hindi ako umiimik nitong mga nakaraang araw, dahil sobra ako nasasaktan sa desisyon mong makipag-iwalay sa akin. Ramir, magkaiba kasi tayo ng priority sa buhay. Nasasakal na ako sa ganitong klaseng buhay. Ellie, may pakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Baka pwede mo munang ipagpaliban yung pag-alis mo. Kahit isang araw lang. Gusto ko lang ng time para magkaroon tayo ng closure. Gusto ko ng konting panahon pa nakasama ka.
Para man lang maramdaman ko na totoo ang naging pagmamahalan natin. Ramir, mas lalo lang natin pinapahirapan ng isa't isa sa gusto mong mangyari. Ellie, sige na naman, please. Awang-awa na ako sa sarili ko. Sobrang tuliro ko na nitong mga nakaraang araw. Gulong-gulo na ang isip ko sa nangyayari sa ating dalawa. Hindi ko nga alam kung makaka-move on pa ako. Pagbigyan mo na ako. Parang awa mo na. I'm sorry, Ramir, pero sinabi ko na sa pamilya ko na mamayang gabi na ang dating ko. Naihanda ko na rin lahat ng gamit ko. Sorry talaga, pero hindi na kita mapagbibigyan pa. Wala na ba ako pwedeng gawin para baguhin ang isip mo? Buo na ang desisyon ko, Ramir. Kung ganun, may isang hiling na lang ako. Ano? Sana alagaan mo ang sarili mo. Ramir, I'm sorry kung hindi ko kaagad natupad yung pinapangako ko sa iyo. I'm sorry kung hindi kita nabigyan ng maginhawang buhay. And I'm sorry kung hindi mo sa akin naramdaman ang pagmamahal na matagal mo nang hinahanap. Ramir, tama na yan. Masipag ka at maunawain. Sigurado ko makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Deserve mo ng taong mamahalin ka ng buong buo. Bakit? Hindi mo ba ako minahal ng buo? Hindi sa ganon, Ramir. Ang hirap lang kasi tanggapin na kahit anong sakripisyo ko, hindi kita kayang mapasaya. Gustong gusto kitang ipaglaban, Ellie. Maniwala ka. Pero kahit anong pilit ko, mukhang buo na nga ang desisyon mo. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Hindi na ba tayo pwedeng magsimula ulit? Ramir, tatapatin na kita. May ibang lalaki nang naghihintay sa akin at hinahanda ko na rin ang sarili ko para makilala ko siya. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang ako sa relasyon natin because I want more. I want to be more. At alam ko na ito rin na magpapasaya sa pamilya ko. Mahal kita, Ramir. Pero mas mahal kong pamilya ko eh. I'm sorry, Ellie. Pero nasasaktan pa rin ako. Ang sakit-sakit lang kasi. Sa pagbibigay na lang ba talaga ng pera na ipapakita ang sakripisyo ngayon? Mali itong ginagawa ng pamilya mo sa'yo eh. Bakit ba kasi hindi mo ako magawang ipaglaban? Ikinakaya mo ba ako dahil ganito lang ako? Mali itong gagawin mo eh. Maling-mali. Nagbabalak ka magpakasal sa isang foreigner nang dahil lang sa pera niya. So anong tamang desisyon, ha? Yung manatili ako sa piling mo hanggang sa manginig ang mga katawan natin dahil sa gutom? May mga bagay na hindi kayang tumbasan ng pera. Ayan! Yan mismong dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang tapusin ang relasyon na to. Buong buhay mo, Ramir, lumaki at sanay ka sa hirap. Kung gusto mo magtampisaw sa putek, bahala ka. Hindi kita pipigilan. Pero wag na wag mo kong hilahin pababa kasama mo. Sobra ka naman magsalita. Nakakasakit ka na. Eh bakit? Hindi ba totoo naman? Oo, lumaki ako sa hirap pero ni minsan hindi ako nag-enjoy sa ganong klaseng buhay. Lumaki ako may ambisyon at pangarap sa buhay, Ramir. Hindi tulad mo na wala nang ginawa kundi ang yakapin ang buhay na punong-puno ng pagtitiis, paghihirap at pagdudusa. Ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ano ibig mo sabihin, ha? Ayoko nang ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong hindi naman ako pinapahalagahan. At least pagkatapos ng araw na to, masasabi ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para ipaglabang ka at may salba ko ang relasyon na to. Tapos na tayo, Ellie. Umalis ka na kung gusto mo. Ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo. Walang hiya ka! Talagang aalis na ako! Hindi ako makapaniwala na pinagtiisan at sinayang kong panahon at oras ko sa lalaking hindi man na nakagraduate ng college! Hinding-hindi na ako papayag na hilahin mo pa ako pababa na kasama mo. Kung gusto mong mabulok sa dugyot na boarding house na to, bahala ka sa buhay mo! Nasagad po ang pasensya ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang yon galing sa isang babae na minahal ko ng buong buhay ko. Kung hindi niya po ako kayang tratuhin na boyfriend, sana naman ay tratuhin niya ako na parang tao. Sobra po akong nagulat, nalungkot at nanghinayang kasi pakiramdam ko talaga ay nadala na si Ellie sa mga sulsol na mga magulang niya. Kaya ganon na lamang kung bastusin niya ako. Naawa sa akin ang mga kapatid ko noong sinabi ko sa kanila ang lahat-lahat ng pinagdaanan namin ni Ellie. Fast forward.
At nagtuloy-tuloy na po ako sa buhay ko. Marami pa rin akong hinarap na pagsubok kahit na wala na si Ellie sa buhay ko. Ang pinakamalaking pagsubok na hinarap ko ay noong nag-cost cutting ang hotel na pinapasukan ko. At isa po ako sa mga tinanggal sa trabaho. At kagaya po ng dati, tinulungan ako ng mga kapatid ko sa pang-araw-araw habang wala akong trabaho. Ang bala ko po sana noong time na yon ay mag-apply sa ibang hotel. Pero isang araw ay nag-post sa Facebook ang dati kong katrabaho sa hotel ng isang picture na nasa isang agency siya na nag-a-apply bilang waiter sa isang cruise ship. Nag-message po ako sa kaibigan kong yon at sabay kaming nag-process ng mga requirements hanggang sa dumating ang araw na nakumpleto ko ang lahat ng requirements ko at naging waiter na rin sa cruise ship. Habang nasa cruise ship po ako ay nakilala ko ang isang kababayan na Pinay na muling nagpatibok ng puso ko. Long story short ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na nakapag-ipon kami pareho at pareho kami nag-resign sa cruise ship at bumili kami ng lupa at nagpatayo ng bahay sa isla kung saan ako lumaki. Mas gusto kasi ng partner ko na manirahan at magnegosyo doon sa kinalakhan kong isla kasi maganda raw yung beach. Kaya pumayag na rin po ako. Hindi po nagtagal ay nakapagpatayo po kami ng coffee shop at sobrang saya ko na po sa bago kong buhay. Papadudot kung tutuusin nga, baby na lang ang kulang. Pero sa ngayon po ay masaya ako sa relasyon ko sa bago kong partner. Ibang-iba siya kumpara sa dating naging girlfriend ko. Akala ko po ay mamumuhay na kami ng payapa at tahimik ng bago kong partner hanggang isang araw ay sinabi ng cashier namin sa coffee shop na magre-resign na raw siya. Kaya agad-agad namang nag-post ang asawa ko ng hiring cashier sa Facebook mga kapuso. Marami po ang nag-inquire at nagpa-schedule ng interview. At dahil busy po akong tao ay yung asawa ko na ang nag-schedule ng appointment ng mga aplikante. At ako naman ang mismong nag-i-interview sa mga aplikante. Pero lingid po sa kalaman ko na darating pala ang araw na makakatagpo ko ulit ang taong sumira sa pagkatao ko. Remember me. I second, bruh. And then we'll call that guitar the Delight guitar. And I will never I'll never have to tune this guitar over and over again. Actually, Ano ba naman tong aplikante na to? 30 minutes nang late ah. keeps his guitar in Salamat, nakarating na rin. Asok! Bukas yan! maybe I could just use his when I'm streaming. Huge, actually huge. Hello po, good morning. Ellie? Opo sir, ako nga po. Song so good. Thank you. Sandali lang po. Appreciate it. Mukha po kayong pamilyar sa akin ah. Maybe I should Itigan mo ako ng mabuti para malaman mo ang sagot dyan sa tanong mo. think of Ramir? doing it in open Walang view. niya. It's Ikaw na already ba hard yan? to think of. Halos hindi kita makilala. Honestly, I Kumusta was ka just na? playing, like, Ang laki na ng random pinagbago mo ah. fingers. Siguro nga. It sounded like Halika, maupo ka. Sandali lang. Ikaw bang may-ari ng I don't coffee know, shop is na it really to? like that? Oo, Well, sa amin to ng partner ko. it's just Anyway, until it's kumusta ka na? Bakit ka nga pala nag-a-apply bilang cashier? every Don't single worry, one. it's nothing personal. Skill. Part lang to ng mga tanong ko para sa job interview. Yung mga tinatanong ko sa'yo, tinatanong ko rin sa ibang aplikante. Kaya wag mo sanang masamain. Means a lot to me. Going back, bakit ka nga pala nag-a-apply as cashier? Wondercat. What a cute name. Ang totoo kasi niyan, You Ramir. just gotta play 400 Sir notes Ramir, and they will be dahil good. wala That's po what I'm akong saying. trabaho ngayon at kailangan ko ng hanap buhay kasi sa akin nakaasa ang pamilya ko eh. I see. May experience ka na ba sa pagiging kayera? Ang totoo niyan, sir, wala po. Oh, okay, At okay. matagal-tagal na rin nung huli akong nagkatrabaho. Thank Ano you, yung thank last you. working I really experience appreciate mo? Teller po sa isang that. Maybe we pawn should shop, play sir. every single night. Anong year yon? Seryoso? I also hated Nagbibiro this ka ba? tuning you have, though. Really, Hindi you mo talaga tried it? naaalala? Mukha ba ako nagbibiro? Try it extensively. 7 years ago po. 7 It's years really since tough. your last job. Maybe I'm just not. Matagal-tagal na rin. Paano mo ipapaliwanag yung gap na yon? Maybe I just don't get Anong it. ginawa mo sa 7 years na wala kang trabaho? Utang na loob
Ramir? I need- Job I need to interview pa hear ba to? that someone Ang bihira, pinagtitripan mo lang wrote a yata song ako in eh. FNG. Ano to? Scott, can you make a Inuusisa song in mong FNG, buhay ko please? dahil gusto mong ipamukha sa akin na may narating ka na? Diretsuhin mo na ako. Hindi yung ganito na dinadaan-daan mo pa sa job interview yung hinaing mo. Huminahon ka. Natural lang sa mga job interviewers na tanungin ang mga aplikante nila tungkol sa employment gap. Share the struggle Kalokohan. with me. Nagpapalusot ka pa eh. Ang sabihin mo, pinepersonal mo ko. Subukan mo mag-apply sa ibang kumpanya. Tapos, tsaka mo sabihin sa akin na nagsisinungaling ako. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto mong malaman kung ano nangyari sa akin pagkatapos natin maghiwalay? Sige, sasabihin ko sa iyo ng harapan. Kumalma ka, please. Sinasaktan ako ng foreigner na nakatuluyan ko. Kaya ako naghahanap ng trabaho ngayon kasi walang-wala na ako at ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Ano? Masaya ka na? Sa wakas, narinig mo na rin ang gusto mong marinig. Okay na ba sa iyo yun, ha? Wala akong sinabi na kwentuhan mo ako ng life story mo. At hindi ako interesado, Okay, on miss. the to-do list. Sa Yay! pagkakaalala Thank ko, God. puro work-related questions yung mga tinatanong ko sa'yo. Kalokohan, Ramir. Isang malaking kalokohan yan. Pagpasok ko pa lang sa kwartong to, nararamdaman ko nang nanlalamig ka sa akin. Nararamdaman ko yung galit at inis mo sa akin na pilit mong itinatago. Magpakatotoo ka na lang, Ramir. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Miss, sa ating dalawa mukhang ikaw ang nahihirapan. Kailangan mo ata ng anger management therapy. Kasi kung palagi kang ganyan, trust me, mamamatay sa gutom ang pamilya mo. Kasi walang kumpanya na tatanggap sa'yo. Ang sabihin mo, masaya ka. Masaya ka kasi isang business owner ka na habang ako nandito sa harapan mo nagmamakaawa na mabigyan mo ng trabaho. Tuwang-tuwa kang makita na nayuyura ka ng pride ko dahil sa ginawa ko sa'yo noon. Miss, kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi kita tatanggapin. Eh di lumabas din ang totoo. Hanggang ngayon, bitter ka pa rin. Napakatagal na panahon na yun, Ramir. Mag-move on ka naman. Right now. Miss, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos para maintindihan mo. Unang-una, late ka ng kalahating oras. Na-stroke yung nanay ko, Ramir. Kinailangan ko siyang bantayin sa ospital ng magdamag. Patapusin mo kasi muna ako. Oo, naiintindihan ko na kadalasan may valid reason tayo kung bakit tayo nalilate. On your salesman pitch. For me to get a 7 Pero ganito kasi yun eh. Pagpasok mo sa kwartong to, wala man lang ako narinig ni isang sorry na galing sa'yo. Ni hindi ka nga humingi ng dispensa eh. Which only goes to prove na wala kang pagpapahalaga sa oras ng tao. Mahalaga sa akin na palaging on time yung mga employees ko. And unfortunately, hindi ko nakita sa'yo yun. Sinong niloloko mo? Kahit hindi ako na-late, sigurado kung hindi mo pa rin ako tatanggapin ng dahil sa nakaraan natin. Well, kung ganyan palagi ang pag-uugali mo, kahit sinong employer, hindi magkakamaling tanggapin ka. Sige na miss, umalis ka na at marami pang aplikante ang naghihintay sa labas. Ramir, please! May college diploma ka naman, di ba? I'm sure makakahanap ka rin ng trabaho. Just not in my coffee shop. Sige na miss, makakaalis ka na. Who's their favorite musicians? Who influenced? Papadudot pakaramdam ko po ay tumaas ang alta presyon ko ng araw na yon. Sa totoo lang ay talagang nanumbalik lahat ng sakit na dulot sa akin ni Ellie noon. Mga alaala na mga pagsubok at pasakit na iniwasan ko na. Pero kahit na ganoon ay sinubukan ko pa ring magpaka-professional at magpigil subalit hindi pa rin nawala yung tensyon at minasama ni Ellie ang mga sinabi ko sa kanya. Hanggang dumating kami sa punto na nagkainitan na kami. Nang gabing yun ay kinausap ko ang partner ko at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa amin ni Ellie. Hindi po siya nagselos. Hindi siya nagalit at sa halip ay natawa pa siya. Natawa siya dahil hindi na niya namalayan na yung aplikante na binook niya para sa job interview sa coffee shop namin ay ang ex ko pala. Ganyan ang partner ko, palagi niyang pinapagaan ang mga bagay-bagay. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag ang aming relasyon. Lumipas sa mga buwan at unti-unting nakabuo kami ng maganda at masayahing team sa coffee shop namin ng partner ko. Isa sa mga empleyado ko ay kapitbahay pala ni Ellie. Noong nalaman ng empleyado ko na ex ko si Ellie, agad niyang ikinuwento sa akin na pinadeport daw ni Ellie ang kinakasama niyang foreigner kasi matagal na pala siyang sinasaktan at inaabuso nito.
Charlie X. Talaga pong nakakalungkot marinig yon, Papa Dudut. What did you think Pero my ang favorite mas color was? nakakalungkot pa, imbes na mag-alala yung pamilya ni Ellie sa naging kalagayan niya ay mas nanghinayang pa I daw don't sila. know. Purple? Kasi yung foreigner ang nagbibigay ng I remember you malaking said you pera don't like pink, kay I believe, Ellie. right? Nakakalungkot man po ang pinagdaanan ni Ellie, ngunit sa huli ay Hey, pinili Ben, ko na Ellie, lamang I haven't na seen you in a burahin while. siya sa mga alaala What ko. Masakit mang pakinggan pero kailangan talaga, Your Papa funny Dudut. energy. Kailangan mong bitawan ang mga masayang bagay sa buhay mo upang magkaroon ng espasyo para sa mas magagandang bagay. Dark red. Ngayon po ay mas magaan na ang buhay ko, kasama ko ang partner ko at magpapakasal na kami next year. Isa pa ay may plano kaming magbukas ng mas maraming branches ng coffee shop namin dito sa isla. Favorite color? Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng islang tinitirhan namin o ng coffee shop namin, pero sigurado po ako na magpapapicture kami ng misis ko kapag napadaan kayo dito, Papa Dudut. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para maibahagi sa inyo ang isang kabanata ng buhay ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Profile me right now. Ramir. Unless you know my favorite color. Barangay I don't know if Love anyone Stories. knows this. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Since you Stories na summoned ito? me? Pagkwentuhan You're natin sa comment section yan. What? Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Let me do some profiling real quick. Do you think my favorite color is purple? 97.1. Teal? Do you think my favorite color is teal?